Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa labas ng Itbulaga. So hindi po tayo binigo ni Roel Carino na kasama natin siya sa live ng Itbulaga kanina. Mahaba po ang naging exposure niya sa Itbulaga kaya naman nakaka-happy lang na talaga namang namamayagpag no, yung kasikatan ni Roel, hindi lang dahil sa husay niya kumanta, kundi mahusay din siya sa pagpapatawa. Kuhang-kuha niya ang kiliti ng masa, kaya parami po ng parami ang mga humahanga sa kanya. Bata, matanda, may ngipin man o wala, talagang fan na fan ni Roel Carino. Samantalang nakasama din natin ang isa sa mga SQ na si SQ Ann Perer. Sila lang po ang nag-opening sa The Age is Right ni Roel, no? Samantalang si Maine Mendoza naman ay wala pa din po sa Itbulaga, marahil on vacation pa din siya kasama ni MJ Lastimosa sa ibang bansa. Samantalang si Atasha Mulak naman, balik Itbulaga na po siya ngayong araw ng Miyerkules. So marami talagang nakamiss kay Atasha Mulak. Iba yung vibe, iba yung energy pag andyan si Atasha Mulak dahil talaga namang nag-e-enjoy ang mga televiewers. Samantalang si Wally Viola naman, ngayong araw po ng Miyerkules, wala pa rin po siya sa sugod bahay mga kapatid dahil still nagpapagaling pa rin po siya at hindi pa rin naman advisable na siya po ay pumasok sa naturang programa dahil hirap na hirap pa din po siyang tumayo ng wala pong saklay. Kaya kinakailangan pa rin po talaga ng support para po sa kanyang binte para siya ay makapaglakad. Siguro mga isang linggo pa mga Kadabarkads or ilang linggo pa para siya ituluyang makabalik sa naturang programa. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa paghahanda po ni Jerome Ibardome sa kanyang papalapit po na concert, April 9. So, ilang tulog na lang yon mga Kadabarkads, no? April 9 na po and sana ay makapunta po ang lahat ng Dabarkads na sumusuporta kay Jerome Ibardome. Katunayan po niyan, kahapon nagkaroon sila ng rehearsal kasama po ang isang banda na kung saan ay makakasama din po yon ni Roel sa kanyang concert, anniversary concert by April 9. Samantalang congratulations naman sa buong Eat Bulaga at sa mga Dabarkads natin dahil ang Eat Bulaga Lenten Special po ang mas tinutukan nitong Holy Week noon time. Ayon nga po dito sa isang write-ups na umay na ang televiewers tuwing tanghalian sa mga usual stop. Kaya naman pinakatutukan ng buong bansa ang noon time Lenten opening ng Eat Bulaga ng Kapatid Network. Ito ay nakapagtala ng mas mataas na ratings nitong Holy Week kaysa sa katapat nitong It's Showtime. Naayon sa mga kapamilya fans ay mayroon ding Lenten special ngunit it turned out to be mga replay episodes lamang. Mas pinaghahandaan talaga ng leading at longest running ng time show na Itbulaga ang kanilang inihahain sa araw-araw at ang pagre-replay ng mga episode ay isang pagtataksil sa mga manonood ayon sa produksyon. Maging pagdating ng holiday gaya ng Pasko ay minabuting magkaroon ng tape as live ang Itbulaga ng bagong episode kaysa mag-replay ito. Diyan ipinakita ng TVJ Production na sulit ang panonood ng televiewers at hindi ka madadaya dahil replay ang pinapanood mo. Nitong Lunes, March 30, nakakuha ang Itbulaga ng 4.5 laban sa Katapatan na naka 3.1 lamang. Sumunod na araw, Martes, March 31, nasungkit ng Itbulaga ang 4.8 laban sa Katapat na 2.7 lamang. Sa unang araw ng Abril, Miyerkules, natamo ng Itbulaga ang 5.2 ratings points laban sa Katapat na naka 2.6 lamang. Tunay ngang Itbulaga pa rin ang isinisigaw ng manonood tuwing tanghalian sa Kapatid Network ng TV5. Wow, grabe. Congratulations sa buong Itbulaga, mga Kadabarkads, and syempre sa mga Itbulaga hosts kasi naka 5.2 rating sila. Nilampaso lang naman po nila ang kanilang katapatan po na programa na It's Showtime. Kaya pala kanina, ganadong-ganadong bumalik sa live ang ating mga Itbulaga hosts dahil sobrang good news nga naman ito para po
sa kanila. Biruin niyo yun, nasa TV5 sila pero yung nasa malaking reach na channel, talaga naman pong dapang-dapa ang kanilang ratings. Kaya naman congratulations sa Eat Bulaga. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa Dabarkad sitcom na binubuo daw po dito sa TV5. Ayon kasi dito sa isang ulat, Marian Rivera mananatiling kapuso, Judy Ann Santos handa ng samahan si Ryan Agoncillo sa Kapatid Network. Mananatiling kapuso primetime queen si Marian Rivera at hindi ito iiwan ang GMA Network kung saan siya nagkapangalan at sumikat. Ito ay sa kabila ng mga alingas-ngas. Nalilipat daw ito sa isang production outfit ayon sa nakausap ng research group ng Telenews. Walang katotohanan at basihan ang chismis na kumakalat sa kanyang paglipat. Si Marian Rivera stay with GMA may mga kalinya na siyang serye, dance show at mga movie sa GMA. Dagdag pa ng ating kausap, walang offer ang production outfit na yon. Nako, ang mahal ni Marian Rivera, hindi nila ito afford. Kaya naman wala pala sa bokabularyo ng actress host na lumipat dahil kontento at napakabait ng Jemmy sa kanilang mag-asawa. Samantalang nasa final stage na ang usaping paglipat ni Judy Ann Santos sa Kapatid Network at finally sasamahan na nito ang kanyang asawang si Ryan Agoncillo sa TV5. Balitang may co-production ng TV5 at TVJ Production na isang family-oriented sitcom na pagtatambalan nilang mag-asawa. Mayroon ding nilulutong isang cooking show at isang talk show para kay Judy Ann Santos, ang Kapatid Network. Dagdag pa ang isang suspense drama na pelikula ng aktres kasama ang mga bagong kapatid stars. Tunay ngang magiging busy ang taon na ito para kay Marian Rivera at Judy Ann Santos. Wow, na-excite ako mga Kadaver Kids dito sa co-production ng TV5 at ng TVJ Production na isang family-oriented sitcom na pagtatambalan daw po nitong si Judy Ann Santos at ni Ryan Agoncillo. So sino-sino pa kaya yung mga Dabarkads na kasali dito? Hopefully mapasama po si Roel Carino mga Kadabarkads at Asha Mulak syempre, and sana si Karen Ice Shop din ay mapasama rin sana dito kasi TVJ production naman ito, co-production ang TV5, so why not Coconut, 'di ba? Dabarkads sitcom na siyang may enjoy ng mga televiewers kasi alam naman po ng mga televiewers kung gaano kakuwela ang mga Eat Bulaga host pagdating sa mga sitcom na katulad nito. So, i-manifest na natin ito mga ka-Dabarkads and advance congratulations sa ilang Dabarkads natin na pasok at kasama sa naturang project dito po sa TV5, especially kay Ryan Agoncillo at kay Jody Ann Santos. So, paano mga ka-Dabarkads? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.